Ilang lugar sa Cagayan binaha matapos ang pananalasa ng Bagyong Marce. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi sa probinsya ng Cagayan at sa ngayon nga ay puspusan yung isinasagawang clearing operation ng otoridad sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Sa video na ito, nakuha sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Marce, makikitang pilit pang itinatali ng isang lalaki ang bubong ng bahay sa Sanchez Mira, Cagayan. Ilang sandali lang, tuluyan na itong tinangay ng malakas na hangin. Maririnig pang hagulgol ng may-ari ng bahay. Kita naman sa video na ito nakuha sa isang establishmento sa bayan ng Santa Ana ang bagsik ng bagyo. Magdamag pang naranasan ng hagupit ng bagyo sa ilang bayan ng Cagayan. Pahirapan na yung pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga humambalang na poste ng kuryente at maging mga natumba o nabuwal na mga punong kahoy. Sa lakas ng hangin, sunod-sunod na sira ang bahay ng magkakaanak na ito sa Barangay San Jose, Gonzaga, Cagayan. Kinakabahan po kami lahat kasi nandun kami lahat sa kila kuya sa kapitbahay namin po. Lakas po ng hangin kaya yun po ma'am, nawala. Opo, na-wash out po. Maging ang kisame ng bagong gawang gusali ng MDRRMO at labi ng munisipyo ng Santa Ana, bumagsak din sa lakas ng hangin. Bagong-bago pa lang tong building natin, hindi natin akalain sa sobrang lakas ng bagyo ay yung hangin po at saka yung ulan, talagang matindi po yung tama niya sa amin dito. Pero mga ibang structure pa, baka mas marami pa, lalong-lalo yung mga kabahayan po. Pagsapit ng umaga, makikita ang lawak ng iniwang pinsala ng bagyo sa Santa Ana, Cagayan, kung saan unang naglandfall ang bagyo, maraming bahay ang nasira. Bumagsak ang kisame ng Santa Ana Commercial Center. Tinangay ng malakas na hangin ang mga yero at nasira rin ang dingding ng mga stall na ito. Naglipara ng mga yero at meron pang sumabit sa kable ng kuryente. Nasira rin ang bubong ng ilang eskwelahan sa lugar. Sumadsad naman ang barko na ito sa Santa Ana. Sa bayan naman ng Sanchez Mira, kung saan naglandfall sa pangalawang pagkakataon ng bagyo, gumuho ang bahagi ng welcome arc sa tindi ng lakas ng hangin. Nagtumbahan din ang mga poste ng kuryente. Natuklap ang bubong ng simbahang ito. Kabi-kabilaan din ang naranasang pagbaha sa probinsya. Sa bayan ng Santa Teresita, nagmistulang ilog ang hektaryang sakahan na ito. Labis ang panghihinayang ng mga magsasaka sa pagkalubog ng kanilang mga tanim na dapat ay aanihin sa buwan ng Desyembre. Madismayado ka talaga. Kung meron mapapakinabangan niya, konti na lang po ma'am. Lubog naman sa bahang ilang kabahayan sa Barangay Antiporda sa bayan ng Bugey. Talagang mahirap ma'am. Nakakatakot kagabi ma'am. Tinangay naman ng hangin ang bubong ng mga silid-aralan sa Bugey North Central School. Sa Alakapan, wala na halos natirang bubog sa paaralan na ito. Samantalang halos wala nang natira sa bahay na ito matapos masira ng bagyo. Sa bayan naman ng Ballesteros, nasirang hili-hilerang mga bahay na ito. Natuklap din ang bubong ng pamilihang bayan. Pinatumba rin ng bagyo ang mga punong kahoy sa bayan ng Abulog. Sa bayan naman ng Pamplona, halos mawasak ng bagyo ang barangay gymnasium na ito. Habang natuklap din ang bubong ng isa pang barangay gymnasium na sumabit pa sa poste ng kuryente ang mga inilipad na yero. Pinatumba rin ng bagyo ang mga poste ng kuryente na ito sa bayan ng Camalagnogan. Sa ngayon, 13 bayan ang walang supply ng kuryente. Puspusan ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente. Ganon din ang pagsasaayos sa mga communication line. Umabot sa 13,000 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center sa pananalasa ng bagyo. Hindi na rin madaanan ng ilang kalsada at tulay, bunsod ng pagtaas ng antas ng tubig sa mga kailugan. Chris, sa mga oras nga na ito ay marami pa ring bayan ang walang supply ng kuryente, especially yung mga bayan na direktang tinamaan ng Bagyong Marce. Kagaya na lamang, Chris, sa aming kinaroroonan sa bayan ng Sanchez Mira, kung saan sa aking likuran ay makikita natin yung mga poste ng kuryente na nakatumba pa sa mismong gitna ng kalsada. So hindi pa sila na isasaayos sa ngayon, kaya possible na medyo tumagal pa bago magkaroon ng supply ng kuryente. Samantala, as of 6 p.m. o as of 5 p.m. ay umabot na sa 5.3 ang antas ng Cagayan River, meaning bumababa yung antas ng ilog simula pa kaninang umaga na malaking bagay dahil unti-unti na rin humuhupa ang baha sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Cagayan. Chris? Jasmine, kung ganyan ang sitwasyon pa rin ngayon sa Cagayan, meron na ba tayong impormasyon kung kailan posibleng maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar? At sakali nga, nabanggit mo kung tataas pang antas ng Cagayan River, may mga lugar pa bang babahain? Jasmine?
Doon sa supply ng kuryente, Chris, ngayon wala pang specific na date kung kailan possible na ma-restore o maibalik yung supply ng kuryente. Pero ang kagandahan, Chris, dahil tumutulong na rin yung iba't ibang electric cooperative mula sa iba't ibang probinsya para maayos yung mga nasira na mga poste ng kuryente. So inaasahan na possible naman na kung magtutuloy-tuloy na yung magandang panahon, magtuloy-tuloy na din yung pagsasaayos sa mga linya ng kuryente, sa mga poste ng kuryente, ay maibalik na rin o ma-restore na rin yung supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Cagayan. Doon naman, Chris, sa possible na pagbaha, good news dahil simula kaninang umaga ay unti-unti nang bumababa yung antas ng Cagayan River. Kung halimbawa na magtutuloy-tuloy na yung magandang panahon, especially upstream, asahan pa rin natin yung pagbaba sa antas ng ilog. Pero halimbawa naman na tuloy-tuloy yung pag-uulan sa upstream, may mga pagkakataon na may posibilidad na tumaas yung antas ng Cagayan River, Chris. Maraming salamat at ingat pa rin. Jasmine Gabriel Galban.